Dumadaan ka ba sa mahihirap na panahon kung saan pakiramdam mo nag-iisa ka at nakalimutan mo? Kasabay nito, pakiramdam mo ay may malaking bagay na mangyayari na nag-iwan sa iyo na nalilito sa mga nangyayari. Marahil para sa iyo, sabik kang umasa sa gustong gawin ng Diyos. Ang tagal mo nang naghihintay pero hindi ka pa rin sumuko. Nagdala ako sa iyo ng magandang balita ngayon, binubuksan ng Diyos ang mga pintuan na hindi mo inakala. Hindi ito para purihin ka kundi para kumpirmahin ang salita ng Diyos sa iyo. Nagdududa ka pa ba? Mayroong ilang mga palatandaan na dapat mong abangan. Kapag nakita mo sila, alamin na ang Diyos ay gumagawa ng isang sorpresa para sa iyo. Kung ano ang darating sa iyong paraan ay pumutok sa iyong isip. Ano ang mga palatandaang ito? Bago tayo magpatuloy, kung hindi mo pa napindot ang subscribe button, mangyaring gawin. Makakatulong ito sa iyong makakuha ng mga notification para sa bagong content. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyong kapakanan, kaya tinitiyak niya na hindi ka magkukulang ng anumang mabubuting bagay. Maaaring hindi mo nakikita kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit sa ngayon, siya ay nagbubukas ng mga bagong pinto na magdadala sa iyo ng biglaan. Plano niyang balikan ang sitwasyong iyon at lagyan ng ngiti ang iyong mukha. Ano man ang iyong pinagdadaanan, hindi mo kailangang magpanik. Mayroon kang sinasadyang ama at hindi siya tahimik tungkol sa iyong sakit. Siya ay aktibong nagtatrabaho upang maihatid sa iyo ang lahat ng mga hinahangad ng iyong puso. Ang kailangan mo lang gawin ay umasa ng may pananampalataya habang pinalalaki mo ang iyong kakayahang tumanggap. Para kumpirmahin ito, narito ang 10 senyales na dapat bantayan. Numero 1. Matinding pagsubok at pagkadismaya. Walang sinuman ang nag-iisip na ang mga pagsubok ay mga sandali din ng paglago. Kinamumuhian ng kalikasan ng tao ang kakulangan sa ginhawa, kaya't nakikipagpunyagi ito dito. Ngunit alam mo ba na kung minsan ay pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagsubok? Alam niyang maaari silang maging channel ng pagpipino. Ang Diyos ay laging kasama mo kapag dumaranas ka ng mahihirap na sandali. Inihahanda ka niya sa mga hamon para sa nais niyang ibigay sa iyo. Hinahayaan ng Diyos ang mga sandaling ito ng kahirapan na bumuo ng iyong pagkatao. Si Joseph ay humarap sa maraming pagsubok at paghihirap, ngunit ito rin ay isang channel na ginamit ng Diyos para ilagay siya sa kanyang banal na layunin. Maaaring naging madali para kay Jose na manirahan sa kanyang posisyon sa bahay ni Potiphar. Siya ang namamahala sa lahat ng mayroon ang kanyang Panginoon, ngunit gaano man iyon kahusay, hindi iyon ang pinakahuling plano ng Diyos para kay Joseph. Nais ng Diyos na ilagay siya sa pamamahala sa Ehipto, hindi lamang isang palasyo. Kaya, pinahintulutan niya si Joseph na makulong dahil ang kailangan niyang pagpasok sa palasyo ay nasa kulungang iyon. Kung ikaw ay dumaranas ng mga sandali ng kahirapan o nahihirapan sa pananalapi, ang Diyos ay nagbubukas ng magagandang pinto sa pananalapi para sa iyo na magpapalimot sa iyong mga paghihirap. Napansin mo ba na pinakamadilim bago magmadaling araw? Parang laging walang katapusan ang dilim, ngunit iyon ay pagdating ng umaga. Kaya, dapat mong pasiglahin ang iyong sarili kapag nahaharap ka sa mga kapighatian. Ito ay isang palatandaan na ang mga pagpapala ng Diyos ay malapit na. Nakukuha rin ng Biblia ang mga pagsubok na ito na iyong kinakaharap na walang halaga kumpara sa mga pagpapalang hatid ng Diyos sa iyong paraan. Panatilihin lamang ang iyong pag-asa. Huwag kalimutan, ito ay pansamantala lamang. Ang yugtong ito ay hindi magtatagal, ito ay gumulong. Ang bagong pinto na bubuksan na ng Diyos ay malalampasan at kabayaran ang mga sakit na iyong naranasan. Dapat mong laging tandaan na ang Diyos ay naglalakad kasama mo sa pinakamadilim na lambak at gumagawa ng isang paraan kung saan tila walang paraan. Sinasabi ng 1 Pedro 5:10 at ang Diyos ng lahat ng biyaya, na tumawag sa inyo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo ay magdusa ng kaunting panahon, ay siya rin ang magpapanumbalik sa inyo at magpapalakas sa inyo at magpapatatag. Sa mga sandali ng kahinaan, tingnan ang kanyang biyaya bilang sapat. Kapag nahaharap ka sa pagtanggi at kawalan ng katiyakan, tandaan na pipigilan ka ng Diyos na mahulog.
Ahon ka niya mula sa burak na iyon at ilalagay ang iyong mga paa sa matatag na lupa. Bilang 2. Madarama mo ang hikayat na gumawa ng madiskarteng aksyon. Nararamdaman mo ba ang pagnanais na maghanda at sumulong para sa kung ano ang darating? Marahil ay may paulit-ulit na nagsasabi sa iyo na mag-ingat sa hindi inaasahang pagkakataon. Maihahalin tulad mo ito sa nangyayari sa pool ng Bethesda, kung saan hinahalo ng Diyos ang tubig sa mga tiyak na pagitan. Ang mga handa ay tumalon at magpagaling. Minamahal, kung nararanasan mo ang ganitong pagnanasang kumilos ngayon, ito ay senyales na may darating na hindi inaasahang at napakalaking bagay sa iyo. Ang aksyon na iyon na gusto mong gawin ay ang magpoposisyon sa iyo para sa mga biyayang hatid ng Diyos. Maaaring bigyang inspirasyon ka ng Diyos na gawin ang anumang bagay, kailangan mo lang maging handa. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong maunawaan ang pagkilos ng Diyos sa bawat panahon. Maaaring hilingin niya sa iyo na kumuha ng bagong kurso o magparehistro para sa isang klase sa pag-aaral. Maaaring ito ay para sa isang pagkakataon kung saan ang mga kasanayang iyon lang ang makapagbibigay sa iyo ng access. Maaaring hilingin niya sa iyo na kilalanin ang ilang mga tao dahil alam niya na ang relasyon ay magdadala sa iyo ng mga pagkakataon sa iyong karera. Kapag binuksan ng Diyos ang mga channel na ito, dapat kang maging sensitibo upang maunawaan kung ano ang kanyang ginagawa. Dapat mo ring matutunang gumawa ng maagap na mga aksyon dahil ginagarantiyahan ka nitong magpalista para sa mga pagpapala. Numero 3. Binabago niya ang iyong mga pagbigkas. Nauunawaan ng Diyos ang malikhaing kapangyarihan ng mga salita. Ito ang dahilan kung bakit tinitiyak niya na ang iyong mga salita ay naaayon sa kanyang layunin para sa iyo. Sa tuwing gusto niyang magdala ng bukas na pinto, sinisimulan niyang ikondisyon ang iyong mga salita. Bigla mong napapansin ang iyong sarili na nagiging conscious sa mga sinasabi mo. Hinihikayat kanyang magpropesya ng mga salita ng pagpapala at pabor sa bawat araw na gumising ka. Minamahal, iyon ang banal na espiritu na nagbibigay sa iyo ng pananaw sa kung ano ang gagawin ng Diyos at nagpapalakas ng pananampalataya sa iyong puso. Ang isang paraan upang ipakita na naniniwala ka ay sa pamamagitan ng pagsasalita. Sinasabi ng 2 Corinthians 4:13 na susulat, "Ako ay sumampalataya, kaya't ako ay nagsalita." Dahil mayroon kaming parehong espiritu ng pananampalataya, naniniwala rin kami at sa makatuwid ay nagsasalita. Kaya, kapag nagpahayag ka ng mga salita na naaayon sa mga plano ng Diyos para sa iyo, ito ay isang palatandaan na nais ng Diyos na aprubahan mo ang mga pagpapala. Numero 4. Ginagawa niyang ibigay kung ano ang nasa iyo. Ang isa sa mga paraan na binubuksan ng Diyos ang hindi maisip na mga pintuan ay sa pamamagitan ng iyong sakripisyo. Ngayon, anuman ang iyong sakripisyo, dapat itong maging isang bagay na nagkakahalaga sa iyo. Hindi kailanman hihilingin sa iyo ng Diyos ang mga bagay na walang silbi sa iyo. Gusto lang niyang makita kung gaano ka handang sumuko. Hindi niya inilalagay ang mga hinihinging ito dahil kailangan niya kung ano ang mayroon ka. Tandaan, siya ang soberanong Diyos, siya ang nag-uutos ng kayamanan, otoridad, at kapangyarihan. Siya ay may sarili at walang pagkukulang. Ngunit binibigyan ka niya ayon sa sukat ng iyong pagpayag na ibalik ito sa kanya. Ito ay dahil ang Diyos ay kadalasang kakailanganin mong gamitin ang mga pagpapalang ibinibigay niya sa iyo para sa pagsulong ng kanyang kaharian. Hindi niya ibibigay sa iyo ang pagpapalang iyon kung alam niyang ipagkakait mo ito sa mga nangangailangan nito. Kaya, tinitignan niya kung naintindihan mo na ikaw ay isang channel lamang kung saan ang kanyang mga pagpapala ay umaabot sa iba. Nais malaman ng Diyos na maaari niyang hilingin sa iyo na isuko ang isang bagay para sa kaharian. Kaya, kapag nakita mong humihingi ng sakripisyo ang Diyos, isinasaalang-alang kanya para sa isang tabumpay. Tignan natin ang mga kahilingan ni Elias sa balo ng Sarepta. Nakatala sa mga Hari 17 ang isang panahon ng taggutom, at ang babaeng ito ay nasa isang walang magawang sitwasyon. Wala siyang makakain. Habang pinag-iisipan niya kung paano gagawin ang huling pagkain para sa kanyang sarili at sa kanyang anak, dumalaw si Elias.
Hiniling niya ang parehong pagkain na gagawin niya. Ito ay hinihingi ng Diyos ng isang bagay na mahalaga sa kanya sa sandaling iyon. Sinasabi ng Isa Hari 17:14 16 na. Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang banga ng harina ay hindi mauubos at ang banga ng langis ay hindi matutuyo hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa lupain. Umalis siya at ginawa ang sinabi sa kanya ni Elias. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at sa babae at sa kanyang pamilya. Sapagkat ang banga ng harina ay hindi naubos, at ang banga ng langis ay hindi natuyo, ayon sa salita ng Panginoon na sinalita sa pamamagitan ni Elias. Hindi niya alam na ang Diyos ay malapit nang maghatid sa kanya ng mga pagpapala. Gayunpaman, para ma-access ang pagpapalang ito, ang unang kinakailangan ay ibigay ang mahalaga sa kanya bilang isang sakripisyo. Ginamit niya ito bilang isang paraan upang maglabas ng masaganang pagpapala. Sa isang lupain kung saan nagkaroon ng taggutom, umapaw siya dahil minsang ibinigay niya ang lahat ng kanyang tinatangkilik. Nararamdaman mo ba ang pagnanasa na ibigay ang lahat ng mayroon ka? Hinihikayat ka ba ng Diyos na ibigay ang pinakamahalagang bagay na iyon sa iyo? Bakit nagpipigil? Sumunod at panoorin ang pagpapakawala ng Diyos sa iyo ng napakalaking pagpapala. Ang iyong mga pagpapala ay nalalapit. Ang banal na tagubiling ito na magbigay ng sakripisyo ay isang tanda lamang. Ngunit hindi lang iyon, may signs pa. Numero 5, inihahanda ka niya. Ito ay kapag dadalhin ka ng Diyos sa mga sandali ng pagbuo. Kapag nakuha mo ang prompt na paunlarin ang iyong sarili, nangangahulugan ito na malapit na ang iyong mga pagpapala. Ito ang paraan ng Diyos para ihanda ka para sa mga bukas na pinto. Gumagana siya sa iyong disiplina at pagkakapare-pareho. Ito ang mga panahon kung saan pinapahaba ng Diyos ang iyong isip sa pamamagitan ng pagdadala sa iyo sa isang proseso ng pag-aaral. Sa ibang pagkakataon, maaari niyang hilingin sa iyo na patatagin ang iyong isipan bilang paghahanda sa darating. Ito ay dahil minsan ang iyong isip ay maaaring humadlang sa kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya, sinisimulan ka niyang hikayatin na gawin ang iyong pananaw sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita at mga espiritual na aklat na tumutuon sa iyong isip sa kanyang ginagawa. Dapat kang lumakad kasama ng Diyos kapag nakatanggap ka ng gayong mga senyales. Ang ilan sa mga pintuan na binuksan niya sa iyo ay maaaring hindi makinabang sa iyo kung hindi ka maghahanda para sa kanila. Nais niyang maging handa ka kapag binigyan ka niya ng daan. Kaya, dapat mong bigyang pansin kung ano ang hinihiling niya sa iyo na gawin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga kawalan ng katiyakan, ang iyong responsibilidad ay sumunod sa kanyang itinuturo. Bilang ika-6, mga paghahayag na kinukumpirma kung ano ang ginagawa ng Diyos. Laging nagsasalita ang Diyos bago niya gawin ang anuman sa iyong buhay. Minsan ay ipinapaalam niya sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Kapag nagsimula kang makatagpo sa Diyos, ito ay senyales na malapit na ang iyong mga pagpapala. Siya rin ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng mga propetikong channel. Maihahayag niya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng iyong espiritual na pinuno, isang matalik na kaibigan, isang kasamahan, o mga sermon. Kapag nakuha mo ang mga paghahayag na ito, magdadala ito ng paniniwala sa iyong espiritu. Ito ay kapag alam mo na ang Diyos ay nasa isang bagay. Ipinakita niya sa iyo ang mga paghahayag na ito, hindi lamang para alerto ka sa kanyang mga plano, inihahayag din niya ang mga ito sa iyo kapag gusto niyang manalangin ka. Tandaan na ang kaaway ay laging naghahanap ng mga paraan upang sirain ang iyong mga pagpapala. Sinasabi ng 1 Korinto 16:9, dahil isang malaking pinto para sa epektibong gawain ang nabuksan sa akin, at marami ang sumasalungat sa akin. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong gumawa ng taimtim na panalangin upang matigil ang mga gawa ng kaaway. Dapat mong ibagsak ang bawat pagsalungat sa iyong paraan. Bilang 7, pagsubok sa katapatan. Bago mo maranasan ang bukas na pintong iyon, dadalhin ka ng Diyos sa pagsubok ng katapatan.
Dinadala ka niya sa mga lugar o binibigyan ka ng mga bagay na tila mga pagpapala, pagkatapos ay binabantayan niya kung paano mo ito pinangangasiwaan. Tinutukoy ng iyong saloobin sa mga sandaling ito kung mas marami kang maa-access. Dito sinusuri ng Diyos ang disposisyon ng iyong puso sa Kanya. Nananatili ka bang tapat kapag binibigyan ka niya ng kaunti sa mga pagpapalang ipinangako niya? Iginagalang mo ba siya kapag may mga pagkakataong dungisan siya, o binabaliwala mo at pinananatili ang Diyos sa isang tabi? Si Joseph ay isang perpektong halimbawa ng isang taong nanatiling tapat kahit sa mga sandali ng kasiyahan. Siya ang namamahala sa bahay ng kanyang Panginoon, at maaari sana siyang sumuko sa asawa ni Potiphar, ngunit tumanggi siya. Si Joseph ay nabubuhay na sa mga pagpapala, ngunit hindi niya pinabayaan ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa tila isang magandang pagkakataon. Nanatili siyang may paggalang sa Diyos, at naging kwalipikado siyang tumanggap ng higit pa. Kung tinanggap ni Joseph ang alok na magkasala, hindi na sana siya maging punong ministro ng lupain. Kapag pinili mong tamasahin ang kasiyahang iyon sa ngayon, kinakansela mo ang mga pagpapala ng Diyos. Ito ay tulad ng pagbibigay ng tunay na ginto para sa peke. Susubukan din ng Diyos ang antas ng iyong pasasalamat. Bago niya buksan ang mga bagong pinto para sa iyo, matutuklasan niya ang estado ng iyong puso kapag ibinigay niya sa iyo ang kaunti sa iyong hiniling. Bagamat maaaring hindi ito ang inaasahan mo mula sa Diyos, dapat kang maging sensitibo sa iyong panahon. Dapat mong maunawaan ang lugar ng pagpapahalaga sa pagiging kwalipikado mong makatanggap ng higit pa. Kung nakikita ng Diyos na hindi mo pinapahalagahan ang ibinibigay niya sa iyo, iniingatan niya ang mga pagpapala. Kailangan mong makapasa sa pagsubok ng pasasalamat bago ka masiyahan sa iyong susunod na antas. Alam mo ba na laging tinitingnan ng Diyos ang iyong pagpapahalaga? Isipin ang 1 ketongin na pinagaling ni Jesus. Sila ay desperadong umiiyak para sa pagpapagaling habang si Jesus ay dumaraan. Kaya, huminto siya at sinabi sa kanila na pumunta at magpakita sa pari. Sa pag-alis nila, nagsimula ang proseso ng pagpapagaling, ngunit isa lamang ang nakakilala sa lugar ng pagpapahalaga. Nang bumalik siya upang pasalamatan si Jesus, nakatanggap siya ng isang tanong, nasaan ang siyam pa? Kung hindi mahalaga ang pasasalamat, hindi nagtanong si Jesus. Binigyang pansin ng Diyos ang kanilang reaksyon. Nangangahulugan ito na ang pagsubok ng pasasalamat ay dumarating sa tuwing nais ng Diyos na gumawa ng higit pa. Ang ketongin na bumalik ay ganap na gumaling. Maaaring isara ng Diyos ang mga pintuan ng mga pagpapala sa iyong buhay dahil hindi mo nakikita ang pangangailangang magpasalamat sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang pamumuhay ng pasasalamat ay dapat na ang iyong default na estado. Kapag humingi ka sa Diyos ng isang bagay na malaki at binigay niya sa iyo ang mukhang kulang, dapat matuto kang magpasalamat sa Kanya. Tingnan ang maliit na iyon bilang isang binhi na maaaring dumami upang maging sagana. Ito ang nangyari nang pinakain ni Jesus ang 5,000. Ang 5 tinapay at 2 isda ay wala sa 5,000 katao, ngunit nakita ni Jesus ang posibilidad ng pagdami. Naunawaan niya ang pagpaparami ng kapangyarihan ng pasasalamat. Kaya, nagpasalamat siya, at habang ipinamahagi ng kanyang mga disipulo ang pagkain, ito ay sapat na. Pinagmamasdan ng Diyos ang iyong mga kilos kapag hindi niya ibinigay sa iyo ang eksaktong sukat na hiniling mo sa Kanya. Dito dumaan sa pagsubok ang iyong pananampalataya at paniniwala. Kaya, kapag natanggap mo sa ibaba ang iyong hiniling, dapat mong tandaan na magpasalamat sa Kanya. Tiyaking makapasa ka sa pagsubok na naglalagay sa iyo sa radar para sa pagtanggap ng higit pa. Matuto na laging kilalanin ang Diyos sa maliliit na bagay. Numero 8, paghihiwalay. Sa tuwing nais ng Diyos na itakda ka para sa kadakilaan, dadalhin ka niya sa isang panahon ng paghihiwalay. Inihihiwalay ka niya sa iyong pang-araw-araw na gawain patungo sa isang lugar kung saan maaari siyang makipag-usap sa iyo. Inaalis din niya ang ilang tao sa iyong buhay kapag nalaman niyang hahadlangan nila ang kanyang mga pagpapala. Kapag nalaman mong tinatawag ka ng Diyos sa paghihiwalay, ito ay isang pagkakataon upang bumuo ng lapit at palakasin ang iyong paglalakad kasama ang Diyos.
Tinatawag ka rin niya mula sa karamihan sa isang panahon kung saan maririnig mo ang kanyang tinig. Ito ay kapag inalis ka niya sa abalang schedule at mga pag-isip ng matinding pangangailangan at itinuon ang iyong tingin sa kanyang sarili. Sa ganitong mga sandali, makikita mo ang iyong isip na nakasentro sa salita. Ito ay kanyang paraan ng pagbuo ng iyong espiritual na kapasidad para sa kung ano ang nais niyang dalhin sa iyong paraan. Binibigyan ka niya ng lakas upang manalangin at tinutulungan kang makatanggap ng espiritual na paggising sa mga ganitong sandali. Ito ang dahilan kung bakit ang mga panahon ng paghihiwalay ay ang iyong pinakamagagandang sandali kasama ang Diyos. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na marinig ang puso ng Diyos at nagbubukas sa iyo sa kanyang layunin para sa iyo. Kaya, sa tingin mo ba ay tinatawag ka ng Diyos sa pag-iisa o pag-urong? Ito ay isang senyales na malapit nang bumukas ang mga pinto para sa iyo. Numero 9. Banal na orkestra. Kapag nais ng Diyos na magbukas ng mga bagong pinto para sa iyo, sinisimulan niya na ihanay ang iyong mga hakbang sa kanyang kalooban. Malalaman mo na ang iyong mga aksyon ay naaayon sa direksyon ng iyong mga pagpapala. Ang mga ito ay hindi nagkataon, gaya ng tawag sa kanila ng marami. Ang Diyos ang gumagawa. Isipin ang pagsubok ni Joseph sa bilangguan. Nakilala niya ang mga taong nangangailangan ng interpretasyon ng mga panaginip. Nang maglaon, inirekomenda siya ng isa sa kanila sa hari, at sa gayon siya ay naging punong ministro ng Ehipto. Ganito rin ang nangyari kina Naomi at Ruth. Sa isang sandali ng kalungkutan, naisipan niyang bumalik sa kanyang bansa, at sumunod si Ruth. Ito ay isang banal na orkestra para sa mga pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Nakilala at pinakasalan ni Ruth ang isang lalaking nagngangalang Boaz, at sa pamamagitan nila, ibinalik ng Diyos ang kagalakan ni Naomi. Kapag nakita mo ang Diyos na itinuturo sa iyo kung ano ang gagawin sa bawat punto, ito ay kanyang paraan ng pagpuposisyon sa iyo para sa mga bukas na pinto. Bilang 10. Pagsunod. Kapag gusto ka ng Diyos na itulak, hinihiling niya ang iyong pagsunod. Ito ang nagpapatunay sa Diyos na mahal mo siya. Mahalaga rin na hindi lamang maunawaan kundi sundin ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Sa ganitong mga sandali, maaaring utusan ka ng Diyos na gumawa ng mga bagay na hindi komportable, ngunit dapat mong sundin. Ang iyong pagsunod ang magbibigay sa iyo ng access sa pinakamahusay ng Diyos. Binigyan ng Diyos si Abraham ng mga tagubilin na tila lubhang nakakaabala, ngunit sumunod siya. Iniwan niya ang kanyang bansa para sa isang lugar ng kawalan ng katiyakan. Hindi niya kinuwestiyon ang Diyos sa mga detalye ng kanyang paglalakbay, gumalaw lang siya gaya ng utos ng Diyos. Paano naman ang mga tagubilin ng Diyos sa kanya tungkol sa pagtutuli? Handang ilagay ni Abraham ang kanyang sarili sa sakit dahil mahal niya ang Diyos. Iisipin mo rin na sa puntong iyon, nakita at naunawaan ng Diyos na si Abraham ay nakatuon, ngunit lalo pa niyang hiniling si Isaac. At muli, tumugon si Abraham sa Diyos bilang pagsunod. Sa kasal sa Kana, sinunod ng mga waiter ang utos ni Jesus na punuin ng tubig ang mga banga at ihain ito sa mga panauhin. Hindi sila nanalig sa kanilang pangunawa. Nauna sila sa pagsunod dahil inutusan sila ni Jesus. Ito ang eksaktong kwento ng balo ng Sarepta. Sinunod niya ang mga salita ni Elijah sa panahon ng abala. Ang ilan sa mga tagubilin na ibinibigay ng Diyos sa iyo ay tila hindi lohikal. Buong magdamag na pangingisda si Pedro at walang nahuli, ngunit sinabihan siya ni Jesus na gawin ang isang bagay na nagawa na niya. Si Pedro ay nauna sa pagsunod. Sinasabi sa Lucas 5:7, sumagot si Simon, Guro, buong magdamag kaming nagsumikap at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda anupat nagsimulang masira ang kanilang mga lambat. Kaya't sininyasan nila ang kanilang mga kasamahan sa kabilang bangka na lumapit at tulungan sila, at sila'y nagsiparoon at napuno ang magkabilang bangka na sila'y nagsimulang lumubog. Nakaranas siya ng isang himala sa pagsira sa lambat sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ang mga kwentong ito ay patunay na ginagamit ng Diyos ang iyong pagsunod upang mabuksan ang iyong pagpapala.
Nakatanggap si Abraham ng isang tipan na nagsasalita pa rin pagkatapos ng maraming henerasyon. Ang mga panauhin sa kasal ay huling uminom ng pinakamasarap na alak. Kung alam lang nila na ang alak na kanilang pinuri ay bunga ng pagsunod. Ang balo ng Sarepta ay nagmula sa kakulangan tungo sa kasapat. Maglaan ng ilang sandali upang isipin ang tungkol sa pananaw na ito at hanapin ang iyong puso. Gaano kakahusay tumugon sa mga tagubilin na ibinigay sa iyo ng Diyos? Nagpakita ka na ba kaagad ng pagsunod sa Diyos? Kung mayroon ka, ito ay tanda na malapit ka sa iyong mga biyaya. Ngayong alam mo na ang mga senyales na ginagamit ng Diyos upang alertuhan ka ng iyong mga pagpapala, dapat mong matutunang yakapin ang bawat tanda pagdating sa iyo bilang isang individual. Tingnan ito bilang isang pagkakataon na lumago. Sa anumang panahon na makikita mo ang iyong sarili, dapat kang maging tapat sa maliit na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyong mga kamay. Hindi akalain ni Joseph na ang pangarap niyang maging nasa itaas ay mangangahulugan ng pagiging pinuno ng buong Ehipto. Nanatili lang siyang tapat. May paggalang siya sa Diyos at sa kanyang Panginoon. Siya ay umiwas sa kasamaan at nagpapanatili ng isang mapagpakumbabang espiritu, kahit na siya ay naglilingkod bilang isang bantay ng kulungan. Pinarangalan siya ng Diyos bilang kapalit ng kanyang katapatan. Hanggang sa makita ka ng Diyos na tapat sa maliit na ibinibigay niya sa iyo, hindi ka niya ibinibigay ng higit pa. Dapat mong matutunang manatiling nakatutok sa anumang bagay na gagawin mo sa season na ito. Gagantimpalaan ng Diyos ang iyong katapatan. Sa Kanya na tapat, higit pa ang ibibigay. Kung gusto mo ng mga bukas na pinto, kailangan mo munang maging masigasig sa anumang ilalagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Kung gusto mo ng pagtaas sa iyong trabaho, dapat mong baguhin ang iyong saloobin sa trabaho. Dapat kang magpakita ng kaseryosohan at kakayahan sa mga gawaing ibinigay sa iyo. Kailangan mong magpakita at magbigay ng dedikasyon. Isinasaalang-alang ng Diyos ang iyong katapatan. Kapag dumating ang oras para sa isang rekomendasyon, ilalagay niya ang mga saloobin sa iyo sa puso ng iyong mga amo. Dito kanya sinasaklaw ng kanyang pabor sa mga lugar kung saan hindi ka kwalipikado. Kailangan mo ring matutong sumunod sa tinig ng banal na espiritu. Ang direksyon kung saan kanya pinamumunuan ay palaging isang lugar ng bukas na mga pinto. Alam niya kung saan mo matatanggap ang akses na kailangan mo. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang magtiwala sa kanyang patnubay sa lahat ng oras. Dapat kang matutong maging tulad ng isang tupa sa harapan niya. Tandaan na sinasabi ng mga awit na hindi ka magkukulang ng anuman kung gagawin mo siyang iyong pastol. Ito ay dahil siya ang may pananagutan sa pagtugon sa iyong mga pangangailangan. Kaya, kung bibigyan mo ng pansin ang kanyang sinasabi, gagawa ka ng mga tamang hakbang sa kanyang mga pagpapala. Sa tuwing bubuksan ng Diyos ang bintana para magbigay ka, dapat kang sumunod ng may ganap na pagsunod. Kung hindi payag si Abraham na isuko si Isaac, hindi niya matatanggap ang mga pagpapala. Nasa Diyos ang lahat ng kailangan niya. Kapag hinihiling niya sa iyo na isuko ang isang bagay, sinusubukan lamang niya na subukan ang estado ng iyong puso. Ito ay isang pangwakas na pagsubok upang makita kung ikaw ay kwalipikado para sa sukat ng pagpapalang nais niyang ibigay sa iyo. Ang isang sakripisyo ay palaging may halaga sa iyo na kung ano ang gustong makita ng Diyos. Ipinapakita nito na talagang pinararangalan mo ang Diyos at wala kang ipinagkait sa Kanya. Kapag nakita ng Diyos na handa kang bitawan ang hinihiling niya sa iyo, alam niya na handa ka na sa iyong bukas na pinto. Ang isa pang bagay na dapat mong bigyang pansin ay ang iyong pag-ibig sa Diyos. Sinasabi ng 1 Corinthians 2:9, gayunpaman, gaya ng nasusulat, ang hindi nakita ng mata, ang hindi narinig ng tainga, at ang hindi naisip ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ang isang garantiya para sa bukas na mga pintuan sa iyong buhay ay ang iyong pagmamahal sa Diyos. Dapat mong ipakita sa Kanya na nagmamalasakit ka sa Kanyang mga interes. Dapat kang magkaroon ng malalim na paggalang sa Diyos. Sambahin Siya kung sino Siya, hindi ang mga bagay na magagawa Niya para sa iyo. Ang isang paraan ng paggalang sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos.
Laging hilingin sa banal na espiritu na tulungan kang sundin ang kanyang mga paraan. Manalangin tayo. Ama sa langit, sinasamba kita dahil sa iyong mga kahanga-hangang gawa sa aking buhay. Salamat sa pagpili sa akin bilang isa sa mga kabahagi ng iyong mga pagpapala. Ikaw lamang ang nararapat sa kaluwalhasyan at karangalan. Nagpapasalamat ako na may plano ka para sa akin. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano mo binubuksan ang hindi maisip na mga pinto para sa akin. Pumunta ako sa harap ng iyong trono ng awa at hinihiling na linisin mo ako sa bawat kamalian. Hayaang linisin ako ng dugo ni Jesus sa lahat ng bagay na hindi naaayon sa iyong kalikasan. Hinihiling ko na tulungan mo akong maunawaan ang mga tanda na inilagay mo upang ihanda ako para sa kung ano ang inilaan mo para sa akin. Hindi ko kayang lampasan ang mga mahihirap na oras ng mag-isa. Kailangan ko ang iyong presensya upang patuloy na sumama sa akin. Pasiglahin ang iyong banal na espiritu sa aking puso. Turuan mo akong malaman na ikaw ay laging kasama ko sa pamamagitan ng kapayapaang ibinibigay niya sa akin. Tulungan akong makilala ng malinaw ang kanyang tinig at turuan akong parangalan siya. Nais kong kumpirmahin ang iyong salita sa akin. Mangyaring ipakita sa akin ang mga supernatural na palatandaan upang matulungan akong malaman na pinangungunahan mo pa rin ako sa iyong kalooban. Hinihiling ko ang biyaya na maging sensitibo sa iyong mga tagubilin sa lahat ng oras. Tulungan mo akong kumilos bilang pagsunod sa iyong salita para sa aking buhay. Panginoon, habang tinuturuan mo akong panatilihin ang aking kapayapaan, palayain sa aking espiritu ang isang estado ng katahimikan at turuan akong magtiwala sa iyo sa harap ng bagyo. Tulungan akong kilalanin ka sa bawat pagkakataong dumarating sa akin. Bigyan mo ako ng biyaya na gumawa sa paraang pinili mo para sa aking buhay. Panginoon, turuan mo akong lumakad sa panahong ito ng paghahanda na may pakiramdam ng pananabik. Huwag hayaang makita kong pabigat ang mga lugar na kailangan kong paunlarin sa sarili. Kapag ako ay pagod, punuin mo ako ng iyong lakas upang patuloy na tumakbo sa takbuhan. Hinihiling ko na palakasin mo ako sa mga mahihirap na oras. Tulungan mo akong mapagtanto na ito ay upang buuin at pinuhin ako para sa bawat mabuting gawain na gusto mong simulan sa aking buhay. Panginoon, nananalangin ako para sa pagtaas ng kapasidad ng aking pag-isip. Tulungan akong maging handa na makita ang mga bagay mula sa iyong pananaw. Mangyaring idirekta ang aking buhay sa paraang nakalulugod sa iyo at nakaayon sa iyong plano para sa aking buhay. Ama, ilagay sa paligid ko ang mga tamang tao na nagsasalita ng iyong katotohanan sa aking buhay. Sa mga sandali ng kalituhan at kawalan ng pag-asa, palakasin mo akong yakapin ang bawat panahon na pinagdadaanan mo. Ipaalala mo sa akin na hinding-hindi mo ako iiwan o pababayaan. Isinusuko ko ang aking sarili sa gawain na iyong ginagawa sa loob at sa pamamagitan ko. Bigyan mo ako ng biyaya na huwag labanan ang iyong mga gawa sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya. Hinihiling ko na tulungan mo akong bumuo ng aking pananampalataya araw-araw sa salita at pag-aaral. Salamat sa hindi maisip na mga biyayang dinadala mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nagdarasal. Amen. Sigurado akong nakatanggap ka ng malalim na pananaw mula sa video na ito. Mag-subscribe para sa higit pang nakaka-inspire na nilalaman. Makakatanggap ka ng bukas na pinto ngayon,